Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, may bago tayong unit na isi-share sa inyo. Isang DA64W Automatic 4x2 K6A engine turbo and sporty edition. So tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel mga boss, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So yung unit natin mga boss is isang DA64W Automatic 4x2. Syempre K6A engine yan. And sporty edition. So ito po yung grills ng ating sporty edition mga boss. Syempre pag sinabi nating sporty, yung pinagkaiba nila dun sa mga samurai and yung isang smiley edition is ito yung meron po siyang either yung diamond na grill or yung honeycomb. So yung honeycomb naman mga boss, yun yung all chrome. And then this one is diamond, matte black po yung gitna niya. So meron po siyang logo ng Suzuki sa gitna. And syempre yung kanyang headlight mga boss is yung tinatawag nating pang samurai na headlight. So meron tayong dalawang klase ng headlight ng mga 64W. So sa mga di pa nakakaalam mga boss, yung headlight po ng 64W is kasya po sa ordinary. And yung headlight ng ordinary is kasya din po sa DA64W. So pareha lang po sila ng sukat but the design lang po yung pinagkaiba. So meron tayong tatlong klase ng headlight ng 64, which is yung pang 64V na ordinary. Tulad yan. So plain lang po yan. Yan po yung pinaka low end. And then second one is ang ating pang samurai na headlight, and then yung pinaka mas mahal is yung 3 layers headlight. So tulad po niyan, yung white sa gitna, yan po yan 3 layers. So ganyan din po yung grills ng ating sporty edition na honeycomb. All chrome po siya, unlike this one. Diamond po yung design niya but meron po siyang matte black sa gitna. Ayan. So syempre mga boss, syempre dahil PZ type to, so pag sinabi natin PZ type sa Japan, yan po yung may mga dual power slide. So syempre meron po siyang original na fog lamp. So hindi po siya retrofit, hindi po siya yung fabricated tulad ng mga ginagawa natin sa mga DA17W. Yung headlight ay yung fog lamp niya mga boss is original. So another one mga boss na kinagandahan ng 64W, pag sinabi nating PZ type, kasi madami kasing variant mga boss eh. Pag sinabi nating wagon, merong smiley, merong samurai, merong single power slide, merong dual, merong manual, may automatic. And meron tayong tinatawag na ano bang tawag dyan? High roof and low roof. And then manual and matic. So napakadami mga boss, kaya mahirap talagang isa-isang i-explain. But isa sa pwede nyo pong tandaan kapag yung unit na 64W or yung wagon unit na 64 is pag meron ng mga body kits like this one, meron siyang ang tawag dyan, chin, and then meron siyang side skirt. Ayan mga boss, makikita nyo, ayan, original po yan, galing Japan. And syempre sa likod meron din po siyang yung parang kumbaga chin din sa harap. So pagka ganyan mga boss, yung unit na ganyan, yan po yung mga JP type. So either single automatic power slide po yan or dual power slide. And syempre turbo po yung mga lahat ng mga ganyang unit ng 64W. So isa din po yan sa mga meron kay 64W na wala kay 64V. Yan. Nga pala mga boss, bago ko makalimutan, this unit is order ng ating buyer na taga Luzon. So kasama po to sa 9 units na ibabiyahin natin next week papuntang Luzon. So meron tayong pinakamalapit na Albay, Sorsogon, and then Albay. Meron tayong Laguna hanggang dun sa Nueva Ecija. So abangan nyo din po mga boss yung biyahe natin papuntang Luzon next week. And yun mga boss, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga meron na mga pina-add ni ma'am and sir dito sa unit nila na DA64W. So kulay niya mga boss is pearl white. And syempre yung pinili nila ma'am and sir na pina-add nilang mugs, ito po yung color and design na pinili nila.
So tinerno talaga nila, napakalinis tingnan, napaka-elegante. Isang brand new rims and tires. Syempre yung tires natin is 165 by 65 R13. Brand new po yan, 4. Brand new pong mugs and brand new po yung kanyang lug nuts. So kasama po yan sa package mga boss. And then meron po silang pinalagay na wrap around tin. So wrap around tin mga boss, alam nyo na yan. 3M sa harap. And then medium black, super black, and sa likod is medium black. So alam nyo na yan mga boss. Syempre importante dito vision ng ating driver lalo't gabi. Vision sa side mirror. And then syempre dyan wala siyang vision, pang passenger lang siya. Wala siyang vision ng driver. So pwede natin gawing super black tulad nito para at least sila po yung pinaka nagre-reject ng heat. So mas malakas yung heat, tawag dyan, heat rejector niya. Ayan. So dito naman kailangan natin medium black dahil nga vision yan ng ating center mirror. So napaka-importante niyan. So meron din po silang pina-add na side mirror chrome cover. So yung side mirror chrome cover natin mga boss, meron na po siyang lights. So sumasabay po siya sa park light, sa signal light, and sa hazard. So sequential na po yan mga boss. LED po yung bulb niya. And built-in na din po yan mga boss. Ayan. So isa din po sa mas nagpaganda sa unit natin dahil nga chrome. So all chrome po siya. Kaya nga kasi 64W, mas known siya as maraming chrome. So nilagyan din nila ng side mirror chrome. And another thing mga boss sa DA64W, kinagandahan nila aside from meron silang mga wrap around na kits. And meron silang chrome sa hood, sa grill, and dito sa back door. And also chrome sa kanyang mga door handles. Syempre, lahat po ng 64W, mapa low end to high end mga boss, yung taillights po nila is nasa gilid patayo. Wala po sila sa bumper. So, mapa high roof din and low roof mga boss. Buo po yung kanyang back glass from end to end. Buo po yan. And syempre, pag high-end mga boss, PZ type, meron po siyang kasamang tawag nito, spoiler. So original po yan mga boss, hindi po yan fiber made. Originally from Japan, kasama po yan sa unit. So sa mga panlabas mga boss, wala masyado silang pina-add, wala masyadong mga accessories, mga palamuti. Isa din sa sa kinagandahan ko dito sa unit na setup na to. Dahil napaka-simple but elegante tingnan, malinis tingnan, lalo yung kulay niya is pearl white and bumagay yung kanyang mugs na color white. So silipin natin yung interior niya mga boss. Meron po siyang pina-add na upholstery. Wait lang patayin ko muna yung hazard. Ayan. So meron po silang pina-add mga boss na upholstery. So color and design po nila. Yung request nila ganito. And then may logo na Suzuki sa gitna. Meron po siyang pillow. And also mga boss, kinagandahan sa lahat ng 64W, mapa high end to low end. Syempre captain seat po yan mga boss, or masikat dati sa tawag na individual seat. So ngayon, madaming tawag dito merong captain seat, merong individual seat, merong sofa seat. So parehas lang yan sila, klase-klase tayo ng tawag. So ganito po yung upuan ng DA64W na captain seat, also with the DA64V na semi-wagon but captain seat. Ganito po mga boss, but pinagkaiba po ng upuan ng captain seat sa kinaibahan ng upuan sa semi-wagon and sa wagon. Yung sa wagon, yung sa semi-wagon mga boss, captain seat lang siya pero hindi po siya nauurong dito. So si 64W nauurong po yan. Ayan. Pag 64W na upuan mga boss, yan po yung pinagkaiba niya. Pero pag si semi-wagon na 64V na captain seat, although ganito yung upuan niya, but wala po siyang adjustment dito. And then, another one, meron po siyang cup holder. Lahat po merong headrest. Itong 4 may headrest po yan. And natutupi din po ito lahat. So ipakita natin mga boss kung paano matutupi yung upuan. So ganito po mga boss gagawin nyo kung itutupi natin yung upuan. From left to right mga boss, parehas yan. Napipilo po sila hanggang dito sa flooring, but isa lang po yung isa-sample natin dahil tayo lang mag-isa. Ayan, fold nyo lang dito. And then meron tayong
hihilahin dito. Ayan, hilain lang. And then, ayan. So adjust lang natin ulit dito mga boss kasi nakasagad siya kanina. Yun. So hanggang dyan po yung kanyang pwedeng itupi mga boss. Pati doon sa isang upuan. So pag halimbawa meron tayong kargang mga motorsiklo, mga gamit, pwede natin ito isagad hanggang dito. So sa harapan naman mga boss, meron din po siyang armrest. So para sa driver, laking tulong yan lalo pag long drive. And then syempre meron siyang headrest. Mas malaki yung headrest niya sa harap kumpara natin dun sa likod mga boss. And na-adjust din po yung headrest niya from likod to harap. Ayan, pipindutin lang natin, ma-adjust po yan, matataas. So sa interior mga boss, wala silang masyadong pinaad. So wala din po silang mga pinalagay na brand new na mga tawag nito, matting. So nilagyan natin ng original na matting na pang wagon talaga. So yun nga lang, medyo may mga stains sila, but at least meron tayong matting. Kasi madumi na talaga sila pagdating ng Japan, pagdating na Pilipinas galing Japan. And kahit anong lagay nating mga chemicals mga boss, hindi talaga natatanggal yung mga stain. So another one mga boss, sa DX64W, all power po yan, front, likod, power window po yan lahat. And then retractable and auto fold po yung ating tawag dyan, side mirror. So interior mga boss, meron silang pinaad na water temperature gauge. So pakita natin. Yon. water temperature gauge mga boss. Ito po yung pinaka pinaka-tested pong water temp na ginagamit natin. So hindi po kami gumagamit ng mga digital or any na mga water temperature gauge. Ito po yung pinaka-importante talaga na pinipilit talaga namin kasi meron ibang mga kliyente natin dito na gusto nila yung ganito daw, yung ganyan. Dinidiscourage ko talaga mga boss, lalo pag door to door. Kasi nagkakaproblema yan, hindi accurate. So hindi ko naman nilalahat, but meron talagang kadalasan mga boss, halos palamuti na lang yung purpose nila, umiilaw but hindi sila accurate. So this one mga boss, direct po ito yung kaniyang water sender or your sensor niya sa ating radiator. So analog siya mga boss, kaya accurate talaga siya kung ikukumpara natin sa iba. So kaya wala tayong ibang produkto na water temperature gauge. Ito lang po yung tested namin. Ilang unit na po yung nakabitan natin. Anyway mga boss, another thing ng 64W, yung kanyang panel gauge mga boss is meron po siyang RPM. Ayan. So meron siyang RPM from 1,000 to 9,000 RPM, and then speedometer, lahat mga boss, malaki talagang pinagkaiba nila sa 64V. So lahat po ng 64W and 64V na turbo captain seat, ganito po yung kanyang panel gauge. So meron din po silang pina-add na touchscreen stereo with backing camera, and or sa tawag pa sa iba, infotainment. So this one is 7 inches mga boss. Meron po siyang Bluetooth, meron po siyang saksakan ng memory card, meron po siyang auxiliary FM, and syempre mga boss, pinaka-purpose talaga ng iba is meron siyang reverse camera. So yan po yung vision niya. Laking tulong pag nagbabaking tayo, lalo't bago pa lang tayo nagda-drive. And wala tayong kasama, walang mag-guide sa atin tuwing nag-a-atras tayo. So laking tulong po nito. So paano po ba siya nagfo-function? From park, pag i-reverse natin yung shifter, ayan, automatically mga boss, makikita natin yung vision natin sa likod. So meron tayong nakitang extrang LED na bulb dito sa center or sa dome light natin, kaya nilibre na lang natin. Ayan, so maliwanag yan mga boss. And syempre, converted po ito using secondary gearbox. Wala po tayong ibang gamit na sa conversion mga boss, kundi secondary gearbox lang. So madami pong mga pamamaraan sa pag co-convert nito mga boss, but dito sa atin sa KMJL, lahat po ng mga unit natin from Big I, from 64V, mapa 17, kahit anong variant pa rin, mapa manual or automatic mga boss, secondary gearbox lang po yung ginagamit natin, which is yun po yung pinaka best para sa amin.
And yun din po yung pinaka-tested. So sa iba naman, meron sila ibang pamamaraan. Nire-respeto talaga natin yan. Lahat naman talaga mga boss maayos eh. Basta maayos lang paggagawa. But dito sa amin, nag-i-stick po talaga kami sa secondary gearbox. So since single power slide po yung ating unit mga boss, isa lang po yung switch na andito. And ganito po yan, gumagana yung ating single slide. Lolong press mo lang yan. And ayan, gagana yan. And pwede din tayo dito sa labas sa sarado. Ayan. So paano naman mga boss gumagana yung ating sliding door pag andito tayo sa loob? So pwede din natin pindutin doon sa may dashboard mga boss yung push button niya. Or pag ikaw mismo na nakasakay dito sa likod, halimbawa bababa ka, lalabas ka, nakikita nyo yung knob na yan, hihilain nyo lang yan, and syempre automatically o-open na yan. Ayan. And same with dito tayo sa loob, ito, hihilain lang natin and magsasara yan. So ganyan po yung function mga boss ng ating automatic power slide. And paano naman daw kung ima-manual natin yung ating automatic slide? So meron po siyang optional switch dito mga boss. I-disengage lang natin itong automatic power slide. So kahit ilulong press natin yan, hindi na po yan gagana. And kahit i-open natin dito, manual na po yan. So manual yan. Ayan. So halimbawa mga boss, di ba sanay tayo mga boss sa sanay tayo sa lalo pag yung unit natin sobrang luma na, kailangan talaga isasagad natin pagsara para masarado siya ng maayos. So kahit naka-manual tong ating automatic sliding door mga boss, kahit i-manual natin yan, kahit wag na natin isagad mga boss, meron po siyang tinatawag nating auto closer ng door. So halimbawa ganito. Yan. Yan. Kusa po siyang magsasara. Ulitin ko Yun. So isa din po yan mga boss sa extra feature ng mga DA64W. Even D17W mga boss, ganun na ganun din po yung function ng kanilang mga automatic power slide. And lahat din po mga boss ng ating mga made to order unit dito, syempre kasama po yung ating mga tinatawag nating heavy PMS. Simple setup pa po yan na unit or loaded na loaded, kasama po talaga dito or kasama po sa babayaran, kasama sa package yung po yung tinatawag natin na heavy PMS. So ano-ano nga ba yung kasama sa heavy PMS? So isa-isahin natin mga boss. Meron tayong change oil, change ATF oil, linis ng strainer, linis ng oil pan, linis ng throttle body, intake manifold, spark plugs, coils, check natin. Lahat ng mga sensors papalitan kung kinakailangan. Cooling system, thermostat, T-cap, radiator cap, under chassis, ball joints, tab links, mga bushings, mga boots, mga rubbers, and syempre ball joint and brake shoe sa likod. So yan po yung mga iilan na kasama natin sa ating heavy PMS. So di ko lang alam kung nasabi natin lahat, but syempre lahat naman ng kinakailangan palitan mga boss, papalitan talaga yan. And magsasagawa tayo ng road test, and during road test mga boss, naglilista tayo kung ano pa po yung mga nakikita natin kailangan gawin or hindi nagawa, para at least as much as possible pagka-receive ng unit dun sa lugar nila is wala na pong magiging problema. So dito naman po talaga sa surplus mga boss, manage natin yung ating expectations talaga, kasi hindi naman po ito brand new. Sa lahat po ng nakakaintindi ng surplus, yun, laking tulong po yun. Although hindi ko naman sinasabi na masisira talaga yung unit, nasirain talaga yung unit, but meron talagang mga instances mga boss na after 1 week pa lang biglang yung isang valve hindi gumana, biglang ganito, ganyan. So pinaka-importante dyan mga boss, yung builder talaga na hanapin nyo is yung hindi kayo pababayaan, merong after sales, ganun. Kaya naman talaga importante talaga yung after sales. Kaya sa mga Luzon buyer namin
nangyayari. Halimbawa, kailangan nila ng pyesa, wala daw silang mahanapan, pinapadalhan natin. Wala daw gumagawa sa kanila ng ganito, ganyan. So pag may biyahe tayo, dinadaanan namin, lalo na pagka hindi siya out of the way and hindi tayo totally kinakapos sa panahon, especially pag may bagyo, kailangan talagang makauwi ng maaga para hindi kami ma-stranded sa biyahe. So dinadaanan talaga natin yan. So kumbaga mga boss, tulungan na lang tayo, hindi naman kayo pababayaan. And open kami always. Madali po tayong kausap. So ayun po. And ayun, ibabiyahe natin tong unit next week mga boss. I-deliver natin to sa may bandang Quezon City. And syempre tested po yan pagdating ng Luzon. Biruin nyo 3 days po yung biyahe natin papuntang Luzon. So makukonsider talaga natin yan na endurance test. So all white po siya. And napaka-simple, napakaganda, napaka-elegante. Low roof din po pala itong mga boss, and single power slide. So pag sinabi nating single power slide, syempre wala po yung automatic stepboard. Tanging dual power slide lang po yung merong automatic stepboard. So presyo tayo agad mga boss. Yung kabuuang setup po ng ganitong unit, DA64W, automatic 4x2 K6A engine turbo, low roof, sporty edition, single power slide, and syempre kasama na po yun lahat ng nabanggit nating accessories. Umabot lamang po ito ng 310,000 pesos. Bukod pa po yan sa shipping papuntang Luzon. So sa mga buyers natin and kliyente nagbabalak na makukuha ng mga unit sa atin, pag-usapan na lang natin yung shipping fee mga boss. Kung gusto nyo din po ng mas makales kayo, mas mura, syempre mas mura po yung ating barko na shipping. So from Davao City to Luzon, isi-ship natin yan, and doon nyo na po ipo-pull out yung unit sa may bandang Nabota Sport. And I think nasa mga 30, 32, 34. Depende kasi mga boss, depende sa sukat. Hindi po wala pong fix na presyo, but I think mas makakamura talaga kayo, especially pag malapit lang kayo sa port area. Ayan. So ulitin ko lang mga boss, umabot po ito ng 310,000 pesos. And message na lang po kayo. Kung gusto nyo pong magpa-quotate, may mga katanungan kayo mga boss, message na lang po kayo rekta sa amin. So pwede kayong mag-message sa akin mga boss, rumekta kayo sa aking Facebook account. Nakikita nyo sa screen, Kim Luis Busalia, and also to my partner na si Kitty Cat G. And syempre, pwede din sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. So pag-usapan lang natin lahat mga boss. Kung gusto nyong tawaran nyo, wala pong problema. Hanggat kaya po namin, wala pong problema sa amin, madali naman tayong kausap. And yun, maraming salamat po mga boss sa patuloy nyo pong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. And see you po sa ating next vlog.